Gusto ko lang makita ang balanse ng aking account. Mahina ang kanyang boses ngunit buo at matatag. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ang lahat ng tao sa silid ay napatingin agad. Para bang ang mga salitang iyon ay ipinagbabawal sa lugar na iyon. Isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng simpleng sapatos, lumang kamiseta at medyo magulong buhok ang nakatayo sa harap ng salamin na mesa sa VIP area ng pinakamahal na gusali ng pinansya sa Makati. Habang ang 12-12 ng mga matatanda ay nagtatawanan na para bang narinig nila ang pinakamagandang biro ng taon. Hindi man lang siya kumurap, inulit niya habang direktang nakatingin sa kawani. Sir, gusto ko lang po tingnan ang balanse ko. Heto po ang aking password at ID. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, sumulat sa comment section kung mula sa anong bayan at bansa ka nanonood at mag-subscribe sa channel na ito. Balik tayo sa kabila ng mesa. Si Mang Ben, isang matangkad na lalaki na may makinis na buhok at pilit ng ngiti ang dahan-dahang nagbukas ng bibig. Tiningnan niya ang bata mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ng nawawala. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ikaw? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Gusto mong makita ang balanse? Anong account? Anak, account ba yan ng ipon sa alkansiya mula sa mga barya? Ilang tao sa paligid namin ang nagsimula ng magtawanan. Masamang tawa. Ang tawa ng mga taong naniniwala na ang pera ang nagtatakda ng halaga ng isang tao, isang lalaki na nakasuot ng gray na suit na may hawak na mamahaling baso ng juice, bumulong sa babaeng katabi niya. Sigurado akong anak. Yan ang katulong. Sinamantala niya ang butas sa batas at nakapasok dito. Akala niya importante siya, mas marami pang tawanan. Ngunit hindi natinag ang bata. Iniabot lang niya ang kanyang kamay. Isang maliit ngunit matatag na kamay, hawak ang transparent na plastic folder na naglalaman ng numero ng account, mga orihinal na dokumento at authorization letter para sa access. Ito po ang account. Binuksan ito ng lolo ko nang ipanganak ako. Namatay po siya noong nakaraang linggo. Sabi po ng nanay ko, sa pangalan ko na po ngayon ang account na ito. Ang salitang namatay ay nagpatahimik ng kaunti sa atmosfera, ngunit ang pagmamataas ay nangingibabaw pa rin sa hangin. Magkasalikop ang mga braso ni Mang Ben habang nagtatawa ng mapanukso. Anak, exclusive area ito. Ang ordinaryong account ay nasa ibaba. Dito ay para lamang sa mga high-end na investor. Mga kliyente na nagpapagalaw ng bilyon-bilyong piso. Hindi mga bata na naglalaro pa ng video game. Huminto sandali ang bata, tahimik na tumingin kay Mang Ben at sumagot, alam ko po ang sitwasyon ko at ayoko pong magpanganib. Gusto ko lang po tingnan ang balanse ko. Ang babaeng nakatayo sa tabi ng lalaki na umiinom ng juice ay marahang hinimas ang braso ng kanyang asawa upang pigilan ang tawa. Mahal, i-record mo to. Siguradong magva-viral to. Samantala, nagsimulang lumapit ang security guard sa bata, handa siyang paalisin na para bang isa siyang tagalabas, ngunit hindi umatras ng kahit isang hakbang ang bata. Maingat niyang inilagay ang folder sa ibabaw ng mesa, na para bang isa itong sagradong bagay, at idinagdag, nangako po ako sa lolo ko na pupunta ako dito kaagad pagkamatay niya. Pasensya na po, pero hindi po ako aalis nang hindi natutupad ang hiling niya. Tumigil ang tawanan ng 2 segundo, 2 segundo lamang hanggang sa may sumigaw mula sa likuran. Ipakita mo sa amin, milyonaryo, anong apelyido mo, tagapagmana. Itinaas ng bata ang kanyang baba ng tahimik, walang pagiging agresibo at malinaw na sumagot, ang pangalan ko po ay Rizky, Rizky Santos. Ang apelyidong iyon, ang simple at karaniwang apelyidong iyon ay nagdulot ng mas maraming panunukso. Santos, ulit ni Mang Ben habang nagtatawa. Hindi ko pa narinig yan. Dito ay apelyido lang mula sa mga magasin ang pinapayagan, anak, hindi mula sa listahan ng attendance sa eskwelahan. Nagtawanan muli ang lahat maliban sa bata. Nakikisama siya ngunit walang nakakaalam. Pagod siya ngunit walang nakakapansin. Tinutupad niya ang isang pangako ngunit walang gumagalang dito. Sir,
Pwede niyo po bang ilagay ang numerong ito sa system? Iyon lang po ang kailangan ko. Napangiti ng nakakaloko si Mang Ben. Sige, dahil napipilitan ka, i-check ko. Sigurado akong may bonus para sa mga bata. Sumabog ang mga biglaang manonood sa tawanan. Ngunit habang nagtatype si Mang Ben sa computer, may nagsimulang mangyari. Natigilan si Mang Ben, nanlaki ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang ngiti na para bang hindi ito nangyari. Sinubukan niyang mag-type muli, ng isa pang beses at muli. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumuntong ang bata sa lugar na iyon, walang tumawa. Napalunok si Mang Ben ng nahihirapan, naramdaman niyang naninikip ang kanyang hininga. Anak, sino ba talaga ang lolo mo? Sumagot lang ang bata habang nakatingin sa kanyang mga mata. Siya lang po ang hindi kailanman tumawa sa akin. Kumurap-kurap si Mang Ben ng ilang beses na para bang may ipinapakita ang monitor na imposible. Binatukan pa niya ang mouse gamit ang kanyang kamay, inalis at isinaksak muli ang keyboard at umusog pa ng kaunti ang kanyang silya na puting-puti ang mukha. Napansin ng mga bisita ang biglaang pagbabago at nagsimulang lumapit. Anong nangyayari? Tanong ng lalaki na uminom ng juice kanina. Magkano ang balanse? Naku, siguro pi 100,000 lang at gift voucher. Bulong ng isang tao na sinusubukang kumuha ng mas maraming tawa ngunit walang tumawa. Bakit? May mali, may kakaiba. Isang bagay na mas malaki kaysa sa kayang isipin ng sino man doon. Umubo si Mang Ben na sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Kailangan kong kumpirmahin ang mga detalye sa internal system. Sige, sandali lang. Tahimik lang na nagmasid ang bata na may saloobin na hindi inaasahan mula sa isang 10 taong gulang. Sige po, sagot niya. Maghihintay po ako. Tumalon si Mang Ben mula sa kanyang silya patungo sa pintuan sa gilid at naglaho sa loob. Bago pumasok, tinawag niya ang isang empleyado ng pabulong, "Sumama ka sa akin, ngayon kailangan mong makita ito," at nagsara ang pinto. Muling katahimikan. Nanatili si Rizky na hindi gumagalaw na ang kanyang mga kamay ay nasa transparent na plastic folder pa rin. Basa ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga alaala, bumulong siya sa sarili. Lolo, ginawa ko po ang pinapagawa niyo. Huwag niyo po akong iwan mag-isa dito. Oo, ngunit walang nakarinig. Ngayon nang walang sinuman ang nanunukso sa bata, ang mga tao ay nakaramdam lamang ng pagtataka. Isang ginang ang lumapit at nagtanong ng maingat, "Anak, bakit mo gustong pumunta ng mag-isa? Alam ba ng nanay mo na nandito ka?" Umiling ang bata nang walang pagkakasala. Hindi po alam ng nanay ko na pupunta ako ngayon. Gusto ko po sanang maghintay pero nangako po ako sa lolo ko na pupunta ako kaagad pagkatapos niya. Nanginig ang kanyang boses habang ipinikit niya ang kanyang mga mata sa langit na antig ang ginang. Ilang tao ang nakaramdam ng pagkaasiwa. Ipinagpatuloy niya, "Hindi po ako pumunta para maghanap ng pera. Gusto ko lang po makita ang balanse. Dahil sabi po ng lolo ko na ang pera ay nagkukuwento at maiintindihan ko lang ito kapag nakita ko mismo. Ang pangungusap na ito ay tumama sa kamalayan ng bawat isa na nakarinig nito na parang bato. Samantala, sa loob ng espesyal na silid, mabilis na nagsalita si Mang Ben at halos mawalan ng hininga sa isang matandang lalaki na tila ang branch manager. "Tingnan mo ito," sigaw ni Mang Ben na nanginginig at pinihit ang monitor. "Imposible, ito ay siguradong error sa system." "Walang error?" Sagot ng branch manager matapos itong suriin ng 3 beses. "Ang account na ito ay isinara sa loob ng 10 taon sa utos ng korte at maaari lamang ma-access kapag ang menor de edad ay personal na nagsumite ng mga dokumento." Nagkatinginan silang dalawa ng may takot at ang halaga. Tanong ni Mang Ben na pinagpapawisan. "Tama." Sagot ng branch manager na may mahinang boses na halos hindi makapaniwala. "Ito ay hindi checking account. Ito ay personal asset account.
International Investment Fund Assets, Property Under Deposit. Ito ay hindi ordinaryong bank balance. Kaya ang batang ito ay maaaring maging lehitimong tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. Ipinikit ni Mang Ben ang kanyang mga mata, nahihiya sa kanyang mga nasabi kanina. Sa labas, nagpatuloy ang katahimikan hanggang sa magtanong ang isa sa mga bisita. Hoy anak, alam mo ba kung gaano karaming pera sa account na ito? Huminga ng malalim ang bata, hindi ngumiti, hindi kumikinang ang kanyang mga mata, walang ipinapakitang kasakiman. Hindi po, sabi niya. Alam ko lang po ang sinabi ng lolo ko kagabi bago matulog. Kapag sagana ang pera, dapat mas malaki pa ang puso. Ilang tao ang nagbaba ng kanilang tingin, nahihiya ng hindi alam kung bakit. Di nagtagal, bumukas ng malakas ang pinto. Muling lumitaw si Mang Ben. Ngayon ay talagang iba na. Seryoso ang mukha. May respeto ang tono at hindi na mayabang. Rizky, pakiusap. Gusto mo bang sumama sa akin sa espesyal na silid? Espesyal na silid? Ulit ng isang tao na hindi makapaniwala para sa isang bata? Ngunit sumagot si Mang Ben habang matalim na nakatingin sa lahat. Walang sinuman dito ang may karapatang pagtawanan ang batang ito. At maniwala kayo, wala ni isa sa inyo ang mayroon ng kanyang mga pag-aari. Nagbago ang kapaligiran. Mas hinawakan ni Rizky ang kanyang folder. Hindi agad gumalaw ang kanyang mga paa. Inay, pwede po bang sumama sa akin? Ngumiti si Mang Ben nang walang panunuya. Siyempre, nasaan siya? Ibinaba ni Rizky ang kanyang ulo. Nasa trabaho po siya ngayon, hindi po makakapunta. Pero dumating po ako dahil nangako po ako. Lumitaw ang branch manager sa likuran ni Mang Ben na may seryoso at magalang na ekspresyon. Kaya habang wala ang iyong ina, kami ang nasa iyong tabi. Dahil ngayon, Rizky, dapat kang tratuhin ng mundo ayon sa gusto ng iyong lolo. Huminga ng malalim ang bata at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya ay tila halos maiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. Sige po, handa na po ako. At umalis siya. Sumara ang salamin na pinto ng silid sa kanyang likuran at walang sino man doon ang nakakaalam na hindi lang numero ang makikita ng bata. Ang espesyal na silid ay maliit na may maliwanag na mesa na gawa sa kahoy, 2 upuan, mga ilaw na nakasindi at isang monitor na konektado sa internal system ng bangko. Walang luho, ngunit may katahimikan. Maingat na isinara ni Mang Ben ang pinto. Hindi tulad ng paraan ng kanyang pagpasok ilang minuto bago, ayaw niyang may marinig ang sinuman sa labas. Walang tunog, walang hininga, walang emosyon. Itinuro ng branch manager ang upuan. Rizky, pwede ka nang umupo dito. Huwag kang matakot, walang sinuman ang sasaktan ka. Dahan-dahang umupo ang bata na ang kanyang mga paa ay nakabitin dahil hindi umaabot sa sahig. Inilagay niya ang transparent na plastic folder sa ibabaw ng mesa na para bang nagtatago ng isang kayamanan. Ang tanging bagay na natira mula sa taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Sa loob ng folder na ito, sabi ng branch manager ng mahinahon ay may mga dokumento mula sa isang taong lubos na nagmamahal sa iyo at ngayon ang araw upang tuparin ang kanyang kagustuhan. Napalunok si Rizky nang nahihirapan, pinipigilan ang kanyang hininga sa loob ng ilang segundo. Kilala niyo po ba ang lolo ko? Tanong niya na may pag-asa sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan ng sandali ang branch manager at sumagot ng malambing, hindi personal, ngunit alam ko ang kanyang kwento at alam kong hindi niya iniwan ang lahat ng ito nang hindi sinasadya. Ibinaba ni Rizky ang kanyang tingin. Ang kanyang lolo ay ang kanyang bayani, ang kanyang kanlungan, ang kanyang matalik na kaibigan. Wala siyang marangyang bahay, mamahaling sasakyan o mamahaling relo, ngunit mayroon siyang mga salita, kanyang karangalan at isang nakakapagpatahimik na tingin. Pwede po ba naming buksan ang folder? Tanong ni Mang Ben na humihingi ng pahintulot. Tumango si Rizky. Maingat na binuksan ni Mang Ben ang folder at kinuha ang 3 bagay. Isang opisyal na papel na nakatupi ng 3 beses, isang sulat na sulat kamay, isang maliit na gintong susi.
Nang makita ni Rizky ang sulat, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso. Sulat kamay iyon ng kanyang lolo. Makikilala niya ito kahit nakapikit. Ito ang parehong sulat na lumilitaw sa mga tala sa loob ng aparador, sa mga panalangin na nakadikit sa refrigerator at sa mga tula tungkol sa pag-asa na nakatago sa ilalim ng unan. Maaari mo itong basahin kung gusto mo, sabi ng branch manager. Itinaas ni Rizky ang sulat gamit ang dalawang kamay, huminga ng malalim at nagsimulang dahan-dahan. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang umiyak. Nangako ako na kasama mo ako hanggang sa huling araw ng aking buhay at tinupad ko ang aking pangako. Ngayon kailangan kong tuparin mo ang ipinapagawa ko. Huwag kang kailanman mahiya sa kung sino ka. Sinusubukan ng mundo na sukatin ang halaga sa pera. Sinusukat ko ang iyong halaga sa karakter. Kung malaki ang iyong pera, dapat mas malaki pa ang iyong puso. Naluluha si Rizky ngunit hindi siya huminto sa pagbabasa. Hindi ka ipinanganak upang ipahiya. Hindi ka ipinanganak upang magtago. Ipinanganak ka upang magpasya sa iyong sariling landas. May iniwan ako upang garantiyahan ito, ngunit ang tunay na halaga ay wala sa halaga. Nanginig ang sulat sa kamay ng bata. Naghintay ang branch manager at pagkatapos ay nagsalita ng may kabaitan, Rizky, ngayon kailangan naming i-access ang system. Sige, tumangulang ang bata. Inilagay ni Mang Ben ang numero ng account, access code at legal na autorisasyon. Pagkatapos ay tinipan niya ang buong pangalan ng kanyang lolo at kinumpirma ang autorisasyon kasama ang birth certificate ni Rizky. Nagsimulang mag-load ang screen. Sa simula ay lumitaw lamang ang isang file, pagkatapos ay iba't ibang asset code, pondo at petsa ng transaksyon. Sa wakas ay lumitaw ang huling linya ng kabuuang balanse na available pagkatapos ng paglilipat ng tagapagmana. Lumitaw ang isang gray bar, ngunit nakatago pa rin ang mga numero. Naghihintay ng huling utos, huminga ng malalim si Mang Ben, hawak ang mouse. Bago ko ilantad sa iyo, Rizky, kailangan kong magtanong ng isang mahalagang tanong. Pinunasan ng bata ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tanungin niyo lang, naiintindihan mo ba na ang bawat desisyon na gagawin mo mula ngayon ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman? Nag-alinlangan ng kaunti si Rizky, ngunit sumagot ng matatag. Naiintindihan ko po, inihanda po ako ng lolo ko para dito. Minamasdan ng branch manager ang bata at idinagdag, mayroon lamang isang huling hakbang. Kailangan namin ng verbal na kumpirmasyon na gusto mo talagang makita ang iyong balanse ngayon nang walang presensya ng isang adultong miyembro ng pamilya. Sigurado ka ba? Tiningnan ni Rizky ang kanyang sariling mga kamay, tiningnan ang sulat at tiningnan ang gintong susi. Alam niya na kung hindi siya magtatanong ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng lakas ng loob muli. Kaya sumagot siya, gusto ko po itong makita. Nag-click si Mang Ben. Nagsimulang dahan-dahang lumabas ang screen. Una ay lumitaw ang dalawang salita, Consolidated Assets. Pagkatapos ay nagsimulang mag-load ang isang serye ng mga digit. Isang malaking halaga, mas malaki kaysa sa kayang isipin ng sinuman sa silid na iyon. Ngunit bago lumitaw ang kabuuang halaga, kumurap ang system, lahat ay natigilan sa loob ng isang segundo. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga. Hindi kumurap si Rizky, at nang sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang numero, may kumatok ng malakas sa pinto at isang boses ang sumigaw mula sa labas. Buksan mo ngayon. Kailangan ko siyang kausapin. Nanlaki ang mga mata ng branch manager. Sino yan? Ang boses ay sumagot ng desperado, halos umiiyak. Ako ang kanyang ina. Huwag niyo siyang pabayaan na tingnan ng mag-isa. Halos matanggal sa bisagra ang pinto nang tawagin sa ikalawang pagkakataon. Sir, pakiusap. Nanginig ang kanyang boses na para bang tumakbo siya ng ilang kilometro. Huminga ng malalim ang branch manager, sininyasan si Mang Ben at maingat na binuksan ang pinto. Pumasok si Ginang Santos,
Ina ni Rizky, tumatakbo na halos walang hininga na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha at ang apron ay nakatali pa rin sa kanyang baywang, na para bang iniwan niya ang kanyang trabaho sa gitna. Ang kanyang magulo na buhok ay nagpapahiwatig na wala siyang oras upang mag-ayos. Tumakbo siya patungo sa bata at niyakap ito ng napakahigpit na para bang nakakita ng isang nawawala ng maraming taon. Natahimik si Rizky. Hindi niya maintindihan kung bakit desperado ang kanyang ina. "Inay, anong nangyayari?" "Ayos lang po ako." Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak, tumingin sa kanyang mga mata na para bang naghahanap ng isang hindi nakikitang sugat. "Ikaw, hindi mo ito maaaring makita ng mag-isa. Hindi mo naiintindihan?" Sinubukan ng branch manager na mamagitan ng mahinahon. "Ginang Santos, ligtas ang iyong anak. Sinusundan lang namin ang pamamaraan. Mayroon siyang buong karapatan sa pamana na iniwan ng kanyang lolo." "Alam ko." Sumingit siya ng may basag na boses. "Alam ko kung anong iniwan ng biyenan ko, pero hindi niyo alam ang natitira. Hindi niyo alam ang bigat na dala nito." Nakakunot ang noo ni Rizky. "Inay, tinatakot niyo po ako." Pinunasan ni Ginang Santos ang kanyang mga mata. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi siya kailanman lumabas na mahina. Hindi siya kailanman umiyak. Palagi niyang sinusolusyunan ang lahat ng mag-isa. Ngunit noon ay para bang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Umupo siya, huminga ng malalim at nagsabi, "Bago mo makita ang numero, kailangan mong malaman ang isang bagay na iningatan ko ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Isang bagay na kung kaya ko lang ibalik ang panahon, sasabihin ko sa iyo ng mas maaga." Nagbigay galang ang branch manager sa layo. Nalito si Rizky. Balisa. "Inay, anong seryosong bagay po?" Tiningnan ni Ginang Santos ang sulat ng lolo na nasa ibabaw ng mesa. Ang parehong sulat na ipinagbawal niyang buksan ng bata bago ang tamang panahon. Ang parehong sulat na siya mismo ay walang lakas ng loob na basahin ng buo. Nang nanginginig ang mga kamay, ay dahan-dahan siyang nagsalita. "Rizky, hindi lang pera ang iniwan ng lolo mo." Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang ibig sabihin po, huminga ng malalim si Ginang Santos na sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Iniwan niya rin ang responsibilidad at panganib. "At sinubukan kitang protektahan mula doon. Sa buong buhay mo, mas lalo pang nalito si Rizky. Panganib mula saan?" Napalunok si Ginang Santos nang nahihirapan. "Anak, ang dahilan kung bakit lumaki ka ng walang ama ay konektado sa perang ito." Ganap na katahimikan. Hindi man lang gumawa ng ingay ang aircon. Dahan-dahang sumandal ang branch manager sa mesa. "Ginang, seryoso po ito. Kailangan niyo pong ipaliwanag." Hinimas ni Ginang Santos ang kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang kanyang puso. Hindi umalis ang tatay ni Rizky ng kusa. Naglaho siya matapos matuklasan kung ano talaga ang pag-aari ng kanyang tatay, ang lolo ni Rizky. Nawalan ng kulay si Rizky. "Nawala? Paano?" Nag-alinlangan si Ginang Santos at sumagot. Nalaman niya na ang kayamanan na iniwan ng lolo mo ay hindi kasing simple ng tila. May mga taong gustong makuha ito. Mga taong hindi matanggap na iniwan ng lolo mo ang lahat para sa kanyang apo. Bumagsak ang branch manager sa kanyang upuan. "Ang ibig niyo pong sabihin hindi lang ito pamana. Higit pa rito," sabi niya ng matatag. "Ito ay ang pagtatapos ng isang problema na hindi kailanman natapos." Dahan-dahang kinuyom ni Rizky ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng sulat. Palagi niyang inakala na basta na lang umalis ang kanyang ama, hindi makayanan ang kahirapan, sumuko sa kanyang pamilya. Ngayon nalaman niya na ang sitwasyon ay lubhang naiiba. "Inay, bakit hindi niyo po kailanman sinabi sa akin?" Sa wakas ay bumagsak ang luha. "Dahil gusto kong magkaroon ka ng pagkabata, anak. Iyon lang. Ayokong mabuhay ka na laging lumilingon sa likod tulad ng ginawa ng tatay mo." Nagpalitan ng tingin ang branch manager at si Ginang Santos nang may pag-aalala. "Ginang Santos, may panganib po ba ito sa inyo?" Tumango siya. "Kung ang halaga ay kasing laki ng iniisip ko, oo, may panganib."
at ayokong malaman ng anak ko ng mag-isa. Tiningnan ni Rizky ang computer screen na kalahating naglo-load. Ang dambuhalang numero ay hindi pa ganap na nailalabas na parang isang natutulog na halimaw na magigising, huminga ng malalim. Inay, kailangan ko po itong makita. Iniwan po ito sa akin ng lolo. Nagtiwala po siya sa akin. Hindi po ako maaaring tumakas. Hinaplos ni Ginang Santos ang mukha ng kanyang anak na may halo ng lambing at takot. Alam ko anak, at dahil doon, sasamahan kita ngayon at magpakailanman. Pagkatapos noon, bumalik ang branch manager sa kanyang upuan. Maaari na ba tayong magpatuloy? Hinawakan ni Ginang Santos ang kamay ng kanyang anak. Maaari. Lumapit si Mang Ben sa screen. Inilagay ang cursor sa huling button. Rizky, kapag nag-click ako, lilitaw ang kabuuang halaga at mula ngayon ay walang anumang magiging katulad. Sigurado ka ba? Huminga ng malalim ang bata at sumagot ng matatag. Opo, nag-click si Mang Ben. Nagsimulang lumabas ang screen ng isang napakalaking numero na patuloy na lumalaki ng walang katapusan. Tinakpan ni Ginang Santos ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay dahil sa gulat hanggang sa ang kalahating nakabukas na pinto ay biglang bumukas ng malawak at isang matangkad na lalaki na may takot na mukha ang pumasok na walang hininga na sumisigaw, "Huminto, huwag mong ipakita ang balanse." Dahan-dahang lumingon si Ginang Santos at ang kanyang boses ay halos hindi marinig, hindi posible. Naramdaman ni Rizky na halos hindi niya kayang tumayo dahil ang lalaki na nakatayo sa harap nila ay ang tanging taong akala niya ay patay na, natahimik ang buong silid. Umurong ang branch manager ng isang hakbang ng hindi namamalayan. Natigilan si Mang Ben na ang kanyang mga kamay ay malapit pa rin sa keyboard. Kailangan ng ina ni Rizky ng ilang segundo upang muling makahinga. Ang lalaking nakatayo sa pinto ay maputla sa takot. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba na parabang matagal na siyang tumakbo. Ang kanyang manipis na balbas ay nagpapahiwatig ng mga gabing walang tulog. Ang kanyang simpleng pananamit ay nagpapahiwatig na hindi siya nabibilang sa lugar na puno ng aircon, marmol at automatikong pinto. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagkukuwento ng buong kuwento. Huwag mong ipakita ang balanse. Pakiusap. Ulit niya ngayon nang mas mahina ang boses, halos isang desperadong pakiusap. Natigilan si Rizky, hindi tumugon ang kanyang katawan, ngunit kinilala ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na bagay. Bagaman hindi niya maintindihan kung paano inilagay ni Ginang Santos ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, naramdaman niyang umiikot ang sahig. Hindi ako makapaniwala dito, utal niya habang muling dumadaloy ang luha. Tiningnan muna ng lalaki si Ginang Santos. Pagkatapos ay si Rizky. At nang magtagpo ang kanilang mga tingin, isang hindi komportableng katahimikan ang pumuno sa silid, na para bang sila lang ang nandoon. Dahan-dahang humakbang ang lalaki. Isa pang hakbang. Huminto siya ng 3 hakbang mula sa bata, Rizky. Tanong niya halos umiiyak. Napalunok si Rizky nang nahihirapan. Paano? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sinubukan ni Ginang Santos na magsalita, ngunit walang lumabas na tunog. Walang tigil na dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata ng isang segundo, huminga ng malalim na para bang pinipigilan ang sakit na dala niya sa loob ng maraming taon. Nang buksan niya ang mga ito, sinabi niya sa isang basag na boses, "Dahil ako ang iyong ama." Naramdaman ni Rizky na lumambot ang kanyang mga binti. Tila lumalayo sa kanya ang mundo. Naghanap siya ng mahahawakan, ngunit takot lang ang kanyang nakita. "Ama, ako," tanong niya ng dahan-dahan, na para bang ang salitang iyon ay kakaiba. Tumango ang lalaki na may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Hindi kita kailanman iniwan anak, hindi kailanman. At alam kong lumaki ka na naniniwala doon, ngunit hindi iyon totoo." Tinakpan ni Ginang Santos ang kanyang mukha gamit ang kanyang 2 kamay. Tiningnan ng branch manager ang security guard nang may pag-aalala. Hindi alam ni Mang Ben kung dapat ba niyang patayin ang computer
o tumawag ng kung sino. Naramdaman ni Rizky ang lahat ng sabay-sabay. Galit, ginhawa, pagtataka, hindi makapaniwala, pananabik, kahit hindi niya alam kung makakaramdam ba siya ng pananabik sa isang taong hindi niya ganap na matandaan. Huminga ng malalim si Rizky na may matang puno ng luha at sinabi, "Kung kayo po ang tatay ko, bakit po kayo nawala?" Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo na para bang tumagos ang tanong sa kanyang dibdib. "Ako." Nagsimula siyang magsalita, ngunit basag ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim at muling sumubok. "Pinagbantaan ako. Hindi ako makakapagtagal. Hindi ko pwedeng ipanganib ka. Alam ng lolo mo. Kaya ginawa niya ang kanyang ginawa. Ang pera ay hindi regalo. Ito ang dahilan ng panganib." Pinunasan ni Ginang Santos ang kanyang pisngi at sa wakas ay nakapagsalita. "Dapat kang nagtiwala sa akin. Dapat tayong magkasamang hinarap ito," sabi niya nang may sakit, hindi galit. Humarap siya kay Ginang Santos na may mukhang napuruhan. "Sinubukan kong bumalik, Ginang. Sa loob ng maraming taon naghanap ako ng ligtas na paraan, ngunit hindi ko kailanman nakita. Nalaman ko lang na namatay ang tatay mo nang hanapin ko siya at nalaman kong ubos na ang oras." Muli siyang tumingin sa bata. "Dumating ako ngayon dahil narinig kong ipapakita ang balanse. Kung lilitaw ang numero, maaaring may mga mapanganib na tao na naghahanap ng may-ari nito. Hindi ko maaaring hayaan ang anak ko na harapin ang parehong panganib tulad ko." Huminga ng malalim si Rizky na pinipigilan ang luha. "Gusto ko lang po tingnan ang balanse ko," sabi niya ng mahina, halos pabulong. "Pero ngayon hindi ko na po alam kung gusto ko pa itong makita." Dahan-dahang lumapit ang kanyang ama at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng bata. "Rizky, ang balanse ay maaaring magpabago ng iyong buhay, ngunit maaari rin nitong sirain ang lahat. Ang tanging bagay na tunay na mahalaga ngayon ay ang katotohanan." Tiningnan ng bata ang screen na hindi gumagalaw. Naka-freeze ang loading bar at naramdaman niyang nag-iisa siya sa harap ng desisyon na walang adultong nandoon ang nangahas na gawin. Umubo ang branch manager na sinusubukang kumilos ng propesyonal. "Sir, kung kayo talaga ang ama ni Rizky, kailangan naming kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan. Ngunit bago iyon, kailangan kong malaman kung gusto niyo bang ipagpatuloy o mas gusto niyong itigil ang proseso ng pag-check ng balanse." Naging mabigat ang kapaligiran. Lahat ay naghihintay ng sagot ng bata, kasama na ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin si Rizky sa kanyang ina at nagtanong ng mahina, "Inay, anong dapat kong gawin?" Pinunasan ni Ginang Santos ang kanyang luha, huminga ng malalim at sumagot ng may tinig na puno ng pagmamahal. "Anak, ngayon hindi ka dapat pumili ng pera. Ngunit dapat mong piliin kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging mula ngayon." Tiningnan ng bata ang kanyang ama, pagkatapos ay ang screen, at pagkatapos ay ang sulat, at sinabi niya, "Bago po ako magpasya, gusto ko pong marinig ang lahat, ang buong katotohanan mula sa simula ng walang lihim." Huminga ng malalim ang ama, dahan-dahang tumango at bumulong, "Kaya ngayon na ang oras." Hinila niya ang upuan, umupo sa harap ng kanyang anak at naghanda. Ngunit bago magsalita, muling bumukas ang pinto at isang babae na may seryosong mukha ang pumasok na nakasuot ng pormal na damit at may dalang itim na bag sa kanyang kamay. "Tila dumating ako sa tamang oras," sabi niya. Lahat ay agad na lumingon. Pumasok ang babae nang may matatag na hakbang, direktang tingin nang walang ipinapakitang takot o gulat. Mukha siyang sanay na humarap sa mahihirap na sandali, na parang isang taong nagdadala ng balitang magpapabago ng buhay. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto na para bang gusto niyang iwan sa labas ang lahat ng hindi kabilang sa sandaling ito. "Magandang hapon," sabi niya ng mahinahon. "Ang pangalan ko po ay Ginang Reyes. Ako po ang abogado ng lolo ni Rizky bago pa siya namatay." Agad na napatingala ang ina, gulat. Masusing nakinig ang bata. Napalunok ang ama nang nahihirapan na tila natigilan. Minamasdan ng abogado ang paligid sa loob ng ilang segundo, sinusuri ang lahat
Ang computer screen na naka-freeze habang naglo-load, ang kinakabahang ekspresyon sa bawat mukha nila at ang tensyon sa hangin na tila malamig na hangin. Dumating po ako dahil nakatanggap ako ng abiso mula sa internal system ng bangko na nagpapaalam sa akin na sinimulan ninyo ang access sa balanse, paliwanag niya. Ibig sabihin, ang sumusunod na tagubilin ay dapat basahin ngayon. Bago ang panghuling pagbubukas, itinaas ni Mang Ben ang kanyang kamay, nalito, ngunit ginang. Hindi pa po namin natatapos kumpirmahin ang datos. Maikling senyas niya gamit ang ulo. Huwag kang mag-alala, ang testamento ay hindi nakadepende sa pag-apruba ng bangko. Opisyal na ito, kailangan mo lang pakinggan ang natitira. Tiningnan siya ni Rizky nang may pagtataka. At may natitira pa? Binuksan ni Ginang Reyes ang folder, kinuha ang isang makapal na sobre at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Mukha itong luma, ngunit napakamaayos. Oo, Rizky, hindi lang pera ang iniwan ng lolo mo. Iniwan niya ang paliwanag at ito ay maaari lamang basahin kapag sinubukan mong tingnan ang iyong balanse sa kauna-unahang pagkakataon. Huminga ng malalim ang ama, kinakabahan na parabang alam niya kung anong mangyayari, ngunit umaasa siyang mali siya. Ginang Reyes, tawag niya ng medyo nanginginig. Sigurado po ba kayong dapat itong gawin ngayon? Tiningnan siya nito ng matalim. Ito ay utos mula sa iyong biyenan at hindi siya kailanman nagbigay ng utos ng walang dahilan. Minamasdan ni Rizky ang lahat na bumibilis ang tibok ng puso. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niya na ang babae ang susi sa lahat ng nakatago sa loob ng maraming taon. Humila ng upuan ng bata, dahan-dahang umupo at sinabi, "Pwede po ba ninyo itong basahin? Gusto ko pong malaman kung anong gustong iparating sa akin ng lolo." Tumango ang abogado at kinuha mula sa sobre ang isang sulat na sulat kamay na may matatag, maganda at malinis na kaligrapya, na para bang nagsanay ang lolo kung ano ang sasabihin sa loob ng maraming araw. Huminga siya ng malalim, binuksan ang sulat at nagsimula. "Mahal kong apo, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin ay malaki ka na at hinahanap mo na ang iyong balanse. Ngunit bago ang numero, kailangan mong malaman ang iyong kasaysayan. Hindi kailanman itinago ang katotohanan upang saktan ka, kundi upang iligtas ka." Mahigpit na kinuyom ni Rizky ang mga braso ng upuan. Tinakpan ng ina ang kanyang bibig gamit ang kanyang daliri. Ibinaba ng ama ang kanyang ulo na halos maiyak. Ipinagpatuloy ng abogado, "Nang mawala ang iyong ama, hindi dahil iniwan niya ang kanyang pamilya, sinundan siya. May mga mapanganib na tao sa malapit na gustong makuha ang isang bagay na akala nila ay pag-aari namin, ang password ng pera na hindi sa kanila. Lumayo siya upang protektahan ka. Iniligtas ka niya kahit kinasusuklaman nila siya. Dahil doon, nagsimulang umiyak ng tahimik ang ina. Hindi kalungkutan, kundi halo ng ginhawa at pagkakasala. Tiningnan ni Rizky ang kanyang ama ng may ibang mga mata. Pinanatili ng abogado ang matatag na tono. At kung ang balanse ay sinusuri, ibig sabihin ay ligtas na ngayon para lumabas ang katotohanan. Ngunit tandaan, Rizky, ang pera ay hindi regalo. Ito ay patunay lamang na walang sinuman ang nagtagumpay na sirain ang pag-aari ng ating pamilya. Huminto sandali ang abogado at ibinaliktad ang pahina. Ngayon, apo ko, makinig ng mabuti. Ang perang ito ay ibibigay lamang kung sa wakas ay pipili ka. Oo, may dalawang pagpipilian. At ikaw lamang ang magdedesisyon kung paano mabubuhay ang iyong buhay mula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Rizky. "Dalawang pagpipilian?" Tanong niya ng mahina. Tumango ang abogado na may seryoso at direktang ekspresyon. "Oo, dalawa." Ulit niya ng mahinahon. At hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Ito ay tungkol sa tadhana. Inilagay niya ang sobre sa ibabaw ng mesa. Matatalim na tiningnan ng tatlo na parabang masyadong mapanganib kahit hawakan. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ang iyong desisyon ay kinabibilangan ng higit pa sa pera." At bago ilantad kung ano ang mga pagpipilian,
Kailangan kong sabihin na nag-iwan ang lolo ng isang huling recording na nakatago sa sistem ng bangko upang ipakita. Ngayon napalunok si Mang Ben ng nahihirapan. Isang recording? Oo. At maaari lamang ipakita na naroroon ang ama, ina at Rizky. Eksakto tulad ngayon. Lahat ay natigilan, na para bang naroon pa rin ang lolo na kinokontrol ang tadhana. Kahit pagkatapos mamatay, pagkatapos ay lumingon ang abogado kay Mang Ben at sinabi ng matatag, pakiusap buksan ang file, video ng testamento, huling yugto, kinakabahang pinindot ng lalaki ang kanyang daliri, umitim ang screen at lumitaw ang isang malalim, mabagal at emosyonal na boses. Kung naririnig ninyo ito, umupo. Ang sasabihin ko ay magpapabago ng lahat. Ganap na umitim ang screen sa loob ng ilang segundo. Kinuyom ni Rizky ang kanyang mga kamay sa pagitan ng kanyang mga binti na para bang sinusubukang pigilan ang kanyang puso. Ibinaba ng ina ang kanyang ulo na naghahanda para sa pinakamasama. Huminga ng malalim ang ama na para bang humaharap sa isang nakaraan na hindi niya kailanman mailibing. Pagkatapos ay sa wakas ay lumitaw ang larawan. Nakaupo ang lolo sa isang simpleng upuan na may ordinaryong damit ng walang mamahaling relo, ng walang marangyang bahay sa likuran. Tanging mahinang ilaw ang nagpapaliwanag sa kanyang mukha. Mas payat siya kaysa sa mga litrato, ngunit may tingin na puno ng katotohanan, ang parehong tingin na mayroon si Rizky. At nagsimula siyang magsalita na para bang nabubuhay sa sandaling iyon. Kung nakikita ninyo ito, ibig sabihin ay sapat na ang edad ng aking apo upang maunawaan ang katotohanan at ang aking anak ay hindi na kailangan pang tumakas. Ipinikit ng ama ang kanyang mga mata at napalunok ng nahihirapan. Nagpatuloy ang boses ng walang galit, ng walang pagsigaw, ngunit may bigat na imposibleng baliwalain. Hindi ko kailanman nais na sino man dito ay maging alipin ng pera. Maraming bagay ang maaaring bilhin, ngunit mas marami pang nasisira kapag nahulog sa maling mga kamay. At nakita nyo na, anak ko, nagsisisi ako na hindi ko kayo nakitang lumaki. Nagdasal ako na protektahan kayo, ngunit hindi kailanman na maging tulad namin. Iba kayo, kayo ang mabuting bahagi ng pamilyang ito, at dahil doon ikaw lamang ang maaaring pumili. Umiyak ang ina ng tahimik. Nanginig ang ama na may namumulang mukha, pinipigilan ang luha na may sugat na dignidad. Pagkatapos ay itinaas ng lolo ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit na card na may code sa likuran. Ang card na ito ang magbubukas ng huling vault. Sa loob nito ay isang sobre na naglalaman ng iyong desisyon. Ngunit una kailangan kong makinig ka ng mabuti kung ano ang pinipili mo. Itinaas niya ang isang daliri na parang isang guro na nagbibigay ng aralin ng dahan-dahan. Unang pagpipilian. Maaari mong tanggapin ang buong halaga. Magiging milyonaryo ka bilang isang bata, ngunit hindi ka na magkakaroon ng normal na buhay. Maraming tao ang susubukang lumapit sa iyo, samantalahin ka, linlangin ka, magkakaroon ka ng pera at maaaring mawalan ng kapayapaan. Ikalawang pagpipilian. Ang pera ay ilalagay sa isang lihim na pamumuhunan. Maaari mo lamang itong i-access kapag ikaw ay 21 taong gulang na, ngunit may proteksyon, pagsubaybay, gabay at kapanahunan upang hindi ka maging madaling target. Lahat ay legal at ligtas. Natigilan si Rizky. Huminga ng malalim muli ang lolo. Ikatlong pagpipilian, maaari mong tanggihan ang pera. Ililigtas ka nito mula sa lahat ng dinala ng pamanang ito. Ililigtas ka nito mula sa mga pagkakamali ng ating pamilya at mula sa mga tingin na laging nagmamasid sa hindi sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng bata. Tatlong pagpipilian, walang madali. Pagkatapos ay lumingon ang lolo sa gilid, huminga ng malalim at idinagdag. Ngunit bago pumili, kailangan mong pakinggan ang taong hindi kailanman nagkaroon ng boses. Ang iyong ama. Tinakpan ng ina ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ibinaba ng ama ang kanyang ulo, talunan. Iyon ang ama na nakaupo sa loob ng kotse na mabilis na nagsasalita, mas payat pa na may pagod na mga mata na tumitingin sa paligid ng may takot. Anak, kung balang araw makita mo ito,
Kailangan mong malaman na hindi kita kailanman iniwan. Naglaho ako dahil sinubukan nila akong gamitin upang nakawin ang pera ng lolo mo. Naglaho ako upang iligtas ka. Ang sinabi nila noong araw na iyon ay mawawala ako o sisirain ka nila. Pinili kong maglaho dahil mahal kita higit pa sa aking buhay. Basag ang kanyang boses sa huli. Sa pagkakataong ito, talagang umiyak ang ina. Nagsimulang umiyak mag-isa ang bata. Tahimik na sinusubukang pigilan ang luha ng walang saysay. Nagtapos ang ama. Kung balang araw patawarin mo ako, nanalo na ako ng higit sa anumang kayamanan. Umitem ang screen. Natahimik ang silid. Walang humihinga. Pagkatapos ay nagtanong si Mang Ben ng mahina, halos pabulong. Rizky, gusto mo bang magpatuloy? Pinunasan ng bata ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Maliit siya tignan sa upuan, ngunit sa loob ay napakalaki niya. Gusto ko po, sagot niya ng matatag. Tumango lang ang abogado na may lumuluhang mga mata, kung gayon, oras na para pumili, sabi niya. At ikaw lamang ang maaaring magsalita ngayon. Inilagay ni Rizky ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman na lumiit ang silid kaysa dati. Mabigat ang hangin. Ang bawat segundo ay tila isang buong taon. Ipinikit ni Rizky ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo, huminga ng malalim na para bang nakikipag-usap sa isang tao sa loob niya. Hindi siya isang adulto. Walang degree sa kolehiyo, hindi isang negosyante, hindi isang tagapayo, ngunit mayroon siyang isang bagay na nawala na sa maraming adulto, ang kadalisayan ng konsensya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nanginginig. Nakapagpasya na siya sa abogadong si Mang Ben. Naghintay ang ama at ina na para bang nasa harap ng isang punong mahistrado. Maaari po ba akong magsalita? Tanong ng bata ng magalang. Tumango si Mang Ben. Siyempre, ang desisyon ay nasa iyo. Tiningnan muna ni Rizky ang kanyang ama. Hindi siya tumingin ng may galit o paninisi, na para bang sinusubukang intindihin ang hindi niya pa nalalaman. Nang pumunta po ako dito, akala ko gusto ko ng pera, sabi niya dahil lahat po ay pinag-uusapan ito, dahil tila ang mga taong may pera lang ang mahalaga, umiyak ang ina ng tahimik. Tiningnan siya ng ama na para bang hindi niya kailanman talaga nakita ng malinaw ang kanyang sariling anak. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang pera ay hindi ang nagpapagawa kung sino ka. Nagpapakita lang ito kung sino ka talaga. At lumalaki pa po ako. Hindi ko pa nga po alam kung sino ang magiging ako. Kinausap niya ang abogado, pagkatapos ay si Mang Ben. Kung mayroon po akong perang iyon ngayon, susubukan po ako ng mga tao na bilhin, sundan, tratuhin ng iba. Magiging target po ako, hindi tao. Huminga ng malalim na may kahinahunan ng isang adulto. Kaya ayaw ko pong maging mayaman ngayon. Gusto ko pong maging bata muna. Isang maganda at taos pusong katahimikan. Sumandal si Mang Ben. Kaya ano ang iyong desisyon? Kumikinang ang mga mata ni Rizky, ngunit walang pag-aalinlangan. Pinipili ko po ang ikalawang pagpipilian, mamuhunan, itago, protektahan. Sasali lang po ako kapag mayroon na po akong sapat na gulang. Inayos ng abogado ang kanyang salamin na tila na antig. Iyon ay isang napakatalinong desisyon, Rizky. Ngunit patuloy na tiningnan ng bata ang mga adulto na para bang nagbibigay payo sa mundo. Ayaw ko pong lumaki agad. Ayaw ko pong maging sikat. Ayaw ko pong suportahan ang sinuman. Gusto ko pong mag-aral. Magkaroon ng normal na kaibigan, maglaro, magkamali, matuto ng walang taong sinusubukang bilhin ang ngiti ko. Nagsimulang umiyak nang mas malakas ang ina. Ngunit ngayon ay luha ng ginhawa iyon. Pagkatapos ay nagkaroon ng hindi inaasahang sorpresa. Ngunit, sabi ni Rizky na itinaas ang kanyang hintuturo, may isang kahilingan. Lahat ay matalim na tumingin sa kanya. Gusto ko pong ang bahagi ng pera ay gamitin ngayon, ngunit hindi para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben nang nalito. Para kanino? Rizky. At sumagot siya ng may pagiging simple ng isang bata at karunungan ng isang taong nabuhay na ng 1,000 taon
upang tulungan ang ibang mga bata na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon, mga batang natutulog na gutom, na may masamang eskwelahan, na walang sinumang nagtatanong kung kamusta sila, na akala nila ay ipinanganak sila upang matalo. Tinakpan ng ina ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ipinikit ng ama ang kanyang mga mata, naramdaman na gumuho sa loob. Inilagay ng abogado ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Kailangan ni Mang Ben na huminga ng malalim. Risky. Ang 10 taong gulang na bata ay idinagdag. Gusto ko pong ang bahagi ng perang iyon ay maging pagkakataon para sa mga hindi nakikita dahil walang sinuman ang nararapat na mag-isa sa simula ng buhay. Walang kumuha ng litrato, walang pumalakpak, walang nag-record ng video, ngunit ang sandaling iyon ay nakaukit sa alaala bilang isa sa pinakamagagandang araw na nakita ng bangko. Nagtanong ang abogado ng may nanginginig na boses. At ilang porsyento ang gusto mong i-donate? Ngumiti siya ng may taos-pusong pagiging simple, sapat upang magbago ng maraming kwento, ngunit hindi sapat upang tapusin ang kwento ko. At naintindihan ng lahat para sa isang batang henyo ay magiging napakatalino, para sa isang negosyante ay strategic, para sa isang sugat na adulto ay imposible. Ngunit para sa isang bata na may dalisay na kaluluwa, simple, isinara ni Mang Ben ang kanyang laptop, pinunasan ng tahimik ang sulok ng kanyang mata at nagsabi, "Mula ngayon, Risky, bukod sa pagiging tagapagmana, ikaw ay nagiging founder." Nanlaki ang mga mata ni Risky. Founder ng ano? Sumagot si Mang Ben ng may maliit na ngiti. Ang Prasetyo Foundation. Mga batang may karapatan sa kinabukasan. Niyakap ng ina ang kanyang anak sa unang pagkakataon nang walang takot na saktan siya. Dahan-dahang lumapit ang ama na parang isang taong bumalik mula sa emosyonal na pagkatapon, lumuhod sa harap ng kanyang anak at sinabi ng may basag na boses dahil sa katotohanan, "Anak, hindi kailanman sa aking buhay naramdaman kong ganito karami ang pagmamalaki sa sinuman." Hindi natukso si Risky ng pera. Niyakap niya ang kanyang ama at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang vault. Natahimik ang bangko nang umalis sila. Hindi na ito mukhang parehong lugar kung saan ilang minuto bago ay nangingibabaw ang tensyon, takot at pag-asa ng iskandalo. Ngayon, ang naramdaman lamang ay respeto, hindi dahil sa pera kundi dahil sa kabutihan ng bata. Dahan-dahang bumaba si Risky sa hagdan habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Sumunod nang malapit ang ama na para bang gusto niyang tiyakin na walang masamang mangyayari muli sa kanyang anak, hindi sa lugar na iyon o sa kanyang sariling bahay. Sa labas, malamig ang gabi at mahinang umihip ang hangin na para bang nililinis ng mundo ang lumang hangin upang bigyang daan ang isang bagong kabanata. "Gusto mo bang kumain ng kahit ano?" tanong ng ina. Nag-isip si Risky sa loob ng ilang segundo. Dati ay hihingi siya ng sinangag, pansit, iced tea, ice cream, lahat ng hihingi ng mga bata ng buong puso. Ngunit ngayon nang hindi maipaliwanag, may kakaiba sa loob niya. "Siguro mamaya," sagot niya. "Gusto ko pong umuwi muna." Nagpalitan ng tingin ang dalawang magulang. Hindi pa nila siya narinig na magsalita ng ganoon. Nang walang pagkabalisa, nang walang pagmamadali, tanging may kapayapaan. Sumakay sila sa kotse. Iba ang hitsura ng lungsod. Bagaman ito ang parehong lungsod, nang huminto ang kotse sa harap ng pintuan ng bahay, pinatay ng ama ang makina at lumingon sa kanyang anak. "Anak, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo." Tahimik na tumingin si Risky. Tawad para saan? Kailangan ng lalaki ng ilang segundo upang maghanap ng lakas ng loob at nang makita niya ito, hindi perpekto ang resulta. Ngunit totoo, gusto kitang maging kung ano ang pinapangarap ko at nakalimutan kong tanungin kung ano ang gusto mong maging. Huminga ng malalim ang ina, pinipigilan ang kanyang emosyon. Umiling si Risky nang may kapanahunan na hindi akma sa kanyang 10 taon. "Ayos lang po ang lahat, ama. Ngayon pwede na po tayong magsimula sa tamang paraan." Pumasok sila sa bahay. Pagod si Risky, ngunit hindi pisikal na pagod.
Ito ay ang bigat ng paglalantad ng kanyang sariling kaluluwa sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon. Pumasok siya sa silid, isinara ang pinto at umupo sa kama. Kinuha niya ang kahon mula sa kanyang lolo na bukas na mula nang magsimula ang lahat. Sa loob, bukod sa mga dokumento ng bangko, ay may lumang litrato ng lolo na may hindi kilalang bata sa tabi niya. Siguro ang kanyang ama noong bata pa. Mula sa ilalim ng kahon ay nahulog ang isang mas maliit na sobre, nahuli ito ni Rizky. Sulat iyon mula sa kanyang lolo. Ang address ng tatanggap para kay Rizky. Basahin lamang kapag naintindihan mo ang halaga ng lahat. Naramdaman ng bata na nanginginig ang kanyang buong katawan, na para bang alam ng sulat kung anong eksaktong araw ngayon. Maingat niya itong binuksan. Matatag ang sulat na para bang isinulat ng may kaluluwa at nakasaad, maliit kong Rizky. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay naiintindihan mo na ang buhay ay higit pa sa materyal na bagay. Huwag mong hayaang tukuyin ng pera kung sino ka. Gamitin lamang kapag alam mo kung paano ingatan ang hindi kayang bilhin ng sinuman, karakter, lakas ng loob, at pagmamahal. Ipinikit ni Rizky ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa papel ay nagpatuloy at kapag mabigat ang mundo, tandaan na ang pusong tumutulong ay mas mahalaga kaysa sa kamay na humahawak. Ang mga salitang iyon ay para bang buhay, na para bang ang kanyang lolo ay nakaupo doon sa tabi niya. Sa wakas ay may isang pangungusap na isinulat ng may mas maraming diin, ang kayamanan ay isa lamang kasangkapan. Ang tunay na milyonaryo ay ang taong nakakaalam kung para kanino siya nabubuhay. Dahan-dahang napangiti ang bata, hindi isang panlabas na ngiti, kundi sa loob. Bumangon siya mula sa kama, binuksan ang drawer ng mesa, at iningatan ang sulat na para bang nagtatago ng kinabukasan sa loob ng isang vault. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang blanko na papel, umupo at nagsimulang magsulat. Proyekto 1. Ang aking unang misyon, hanapin ang mga bata malapit sa aking lungsod na nangangailangan ng tunay at agarang tulong. Sunod niyang isinulat at titingnan ko sila sa mata ng isa-isa. Hindi gusto ni Rizky na maging mayaman, gusto niyang maging kapaki-pakinabang. Sa sala, ang ama at ina ay mahinang nag-uusap sa kauna-unahang pagkakataon ng walang away, ng walang paggalit, ng walang kompetisyon kung sino ang tama. Pinag-usapan nila ang kinabukasan, hindi ang kahihiyan o takot. Nang lumabas si Rizky mula sa silid, halos nagulat ang kanyang ama. Ayos lang po ang lahat, anak. Ngumiti si Rizky. Ayos lang po. 3 bagay lang po ang kailangan ko, ama. Ano? Isang notebook, isang lapis, at isang taong nagtitiwala sa akin. Napalunok ang ama ng nahihirapan. Mayroon ka na ng lahat ng iyon, at may pamilya ka rin. Lumapit si Rizky. Inilagay ang notebook sa ibabaw ng mesa at nagsabi, gusto ko pong magsimula ng isang malaking bagay, ngunit una isang maliit na bagay. Gusto ko pong tulungan ang isang bata bago ko matulungan ang buong mundo. Matutulungan niyo po ba akong hanapin ang una? Huminga ng malalim ang ama at sumagot ng pinipigilan ang luha. Tutulungan kitang hanapin ang lahat. At iyon ang sandali nang sa wakas ay naintindihan ng ama na hindi niya nawala ang kanyang anak. Nakuha niya lang ito. Kinabukasan, iba ang hitsura ng bahay. Walang sigawan o takbuhan, walang mabigat na kapaligiran mula sa nakaraan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kumatok ang ama sa pintuan ng silid at hindi lang pumasok na nagsasalita, kundi pumasok na nagtatanong. Pwede? Ngumiti ng tipid si Rizky. Opo, ama. Dahan-dahang pumasok ang lalaki, dala ang isang bag na may laman. May dinala ako para sa iyo. Sa tingin ko ay panahon na. Isang bagong backpack iyon. Simple at itim na walang mamahaling brand. Ito ay para kapag umalis ka upang tumulong sa isang tao, sabi ng ama. Bawat misyon ay nangangailangan ng backpack. Isinuot ni Rizky sa likuran at mahinang natawa. Ngayon ay talagang mukha akong tunay na superhero. Sumagot ang ama. Hindi ka mukha. Ikaw ay superhero.
Di nagtagal ay lumitaw ang ina na may nakahandang mesa ng almusal, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Toasted bread, prutas, mainit na tsokolate at isang tala sa gitna. Ang pinakadakilang kayamanan na mayroon ay ang ginagawa natin sa ating nararamdaman. Binasa, huminga, at nagsalita si Rizky. Pagkatapos ng almusal, gusto ko pong lumabas para maghanap ng isang taong nangangailangan ng tulong. Sumang-ayon ang dalawang magulang, ngunit bago umalis, pumunta si Rizky sa pasilyo kung saan may litrato ng kanyang lolo na may malawak na ngiti, ang ngiti ng isang taong naintindihan na ang buhay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa frame at nagsabi ng mahina, "Salamat po, lolo, rerespetuhin ko po kayo." Nang lumabas sa kalsada, naramdaman na mas malaki ang mundo, mas buhay, mas puno ng posibilidad. Habang naglalakad sila, nagtanong ang ama, "Paano natin mahahanap ang unang batang ito?" Sumagot si Rizky nang hindi nag-iisip, "Ipinapakita sa iyo ng buhay kapag tinitingnan mo sa tamang lugar." At pinatunayan niya iyon. Sa parke ng bayan, may isang maliit na batang babae na nakaupo sa bangko na may punit-punit na uniforme ng eskwelahan at isang lumang notebook sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang binabaliktad ang mga pahina na para bang sinusubukang intindihin ang problema, ngunit wala siyang lapis. Lumapit si Rizky. "Hello, kumusta ka?" sabi niya habang nakangiti. Dahan-dahang itinaas ng batang babae ang kanyang tingin, hindi sanay sa atensyon. "Hello, sinusubukan ko pong gawin ang homework ko, pero wala po akong lapis at hindi po ako makakauwi ngayon dahil walang tao sa bahay." Tiningnan ni Rizky ang kanyang mga magulang. Hindi siya humingi ng isang bagay na sensasyonal. Hindi siya gumawa ng drama mula sa sitwasyon. Hindi siya naawa sa sinuman. Nagpakita siya ng empatiya. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang unang bagay na inilagay niya noong umaga. Isang bagong pencil case na may lapis, pambura at pantasa. "Ngayon pwede mo na itong tapusin," sabi niya. Hinawakan ng batang babae gamit ang dalawang kamay, hindi makapaniwala. "Totoo po ba ito?" "Siyempre. Pero may isang kondisyon," sabi ni Rizky na may matatag at pang-adulto na boses. Napalunok ang batang babae nang nahihirapan. Ngumiti ng tipid si Rizky. "Kapag malaki ka na, tulungan mo rin ang isang tao." Tumango ang batang babae na may lumuluhang mga mata. Minamasdan ng ama at ina ang lahat mula sa malayo. Pinipigilan ang luha hindi dahil sa pera, kundi dahil sa lalaking nagiging anak nila. Habang naglalakad sila pauwi, malapit na ang takip silim, inilagay ng ama ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak at sinabi, "Ngayon naiintindihan ko na, Rizky, hindi ka ipinanganak upang maging isang milyonaryo lang. Ipinanganak ka upang maging isang taong hindi kailanman malilimutan ng mundo." Huminga ng malalim si Rizky, naramdaman ang hangin sa kanyang mukha. Palagi pong sinasabi ng lolo na ang pera ay mahalaga lamang kung nakakatulong ito sa isang tao na makatulog ng mas mahimbing sa pagtatapos ng araw. Ngayong gabi ay may matutulog ng mas mahimbing. At iyon ang sandali nang nalaman ng ama na hindi binago ng pera ang bata. Binago ng bata ang kahulugan ng pera. Nang makauwi, bumalik si Rizky sa kanyang notebook at sumulat sa pabalat, "Proyekto ng pamana na naging kasaysayan." At sa unang linya, ang mayaman ay hindi ang mga may marami. Ang mayaman ay ang mga nagpaparami ng kabutihan. Isinara niya ang libro. Inilagay ang panulat sa tabi at nagsabi ng mahina, "Ito ay simula pa lang. Kung naantig ng kuwentong ito ang iyong puso, bago umalis gawin ang 3 bagay. Isulat sa komento na gusto kong gumawa ng kabutihan. Mag-subscribe sa channel na ito dahil ang susunod na kwento ay mas magpapaiyak sa iyo.